Papatiin na lang si Commissioner. Oh, yan. Okay. Sir, Una muna gusto lang naming i-announce na yung Commission and Bank nagdesisyon, number one, extended yung filing ng mga application, petitions for registration ng mga political parties at saka sectoral organizations dyan sa Bangsamoro. Ang kadahilan na na-realize ng Commission and Bank na o nga pala tayo ay nasa panahon pa ng Holy Month of Ramadan at ito ay maaaring matapos pa ngayong darating 20 ng Marso. Pagkatapos po nito ay papasok pa yung mahal na araw natin sa ating mga Katoliko naman. Kung kaya minarapat ni Komisyon na i-extend ang filing sa April 6 hanggang April 6 pa po. So may sapat na panahon yung mga magpapa-accredit ng mga political parties at mga sectoral organizations. Kasi nare-realize natin na yung dahil nga sa kakulangan ng panahon, baka hindi makapag-file yung madami na mag-a-aspire para sa Bangsamoro parliamentary election. Ang pangalawa naman na importante rin na announcement, gusto rin nating sabihin na nilift ng Commission and Bank ang suspension ng ating rules para sa tinatawag na People's Initiative on Legislation. Pero hindi po namin nilift ang ating pong guidelines patungkol sa People's Initiative on the Constitution. Ang kadahilanan ay sapagkat naniniwala si Komisyon na mayroon pang isang masidhing legal issue kung talaga bang pwede yung batas na yan, yung Republic Act 6735, na magkaroon ng People's Initiative sa Constitution gamit lamang yung batas na yon. So para hindi po maging komplikado, in the meantime, hindi pa rin kami tatanggap ng kahit na anong petisyon o mga signature for verification or signature petitions patungkol sa People's Initiative sa Constitution. Subalit, kung may magnanais naman na magkaroon ng People's Initiative sa kung ano yung mga isusulong ng mga batas pang national o kahit pang lokal, ay amin po itong tatanggapin. So pwede na po ang People's Initiative on the legislation. Hindi naman namin ina-encourage, pero sinasabi namin na ito ay bukas na sa mga gugustong magpursige ng mga panukalang batas through People's Initiative. Yung pangatlo naman po ay yung pong kaso ni Senador Rodante Marcoleta na kung saan ang komisyon, 601 ang voting, ang komisyon ay nagsabi na tineterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang SALN at saka SOSE, sapagkat ito po ang naging maliwanag sa komisyon sa aming balitaktakan, debate at usapin na ang akusasyon po sa kanya, motu proprio ng aming Political Finance and Affairs Department, ay meron siyang hindi na ilagay, na isama sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, na sinasabi kahit sa social media, paano raw siya nagkaroon ng gagastusin samantalang walang nakareflect sa kanyang SALN, may ganon. So yan ay inalam mabuti ng aming Political Finance and Affairs Department. Nung pong siya ay sumagot, ang kanya pong kontensyon ay merong nagbigay sa kanya na 3 donors, at yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy, pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period, na at that time, noong 2028 ay February 11, 2025 ay February 11, 2025. Samantalang nagbigay daw sila on or before the end of December 2024. Sabi po niya, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec, ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election, pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan ay 70 araw sa national position at 45 araw sa local na posisyon. Ang determinasyon po ng PIFAD na sinang-ayunan ng Commission and Bank ay number one, talaga pong sadya sa ating pong umiiral na Omnibus Election Code na 1985. Kapag ang isang kandidato ay hindi naglabas o hindi nagsulat o hindi lahat nilagay yung dapat na hinihinging dapat nakalagay sa SOSE, yan po ay punishable. Yan po ay isang election offense. Yan po ang nakalagay sa Section 109 ng Omnibus Election Code na dapat
ilalagay lahat yung mga dapat na hinihingi ng form ng SOSE. Ngayon po, ang sabi rin po ng Omnibus Election Code Section 262, ito ay isang kasong kriminal, ito ay isang election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung po ang inalam ni PIFPAD namin, yung Political Finance and Affairs Department, sa Jabang meron siyang criminal liability or pwedeng kasuhan siya ng election offense dahil dyan. Sa pag-research po at malalim na pagtingin dito sa naging kasong ito, naalaman po na meron pala tayong isang batas, Republic Act 7166. Yung pong Republic Act 7166, more or less 2007 po yan, yan po ay nagpo-provide ng tinatawag na synchronization of election. At yung pong synchronization of election na yan, Republic Act 7166, na naipasa ng Kongreso at naging batas, meron po siyang provision Section 14. Nire-reiterate sa Section 14 ang pagpa-file ng SOSE ng lahat ng kandidato. Ngayon po, ang pinaka-importante ay yung Section 39 ng mismong Republic Act 7166, yung batas na binabanggit natin. Lumalabas doon, yung po pala ay ang title noon, repealing clause. Ano pong ibig sabihin? Ito ay isang probisyon ng isang batas na meron siyang mga binabago sa mga nakaraang batas na umiiral patungkol sa parehas na issue or subject matter. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala, ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code. Na ibig sabihin na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize ang ibig sabihin. Hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base doon sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil, yung kalimitan ng civil, yung mga pagbabayad ng fine, o kaya pwedeng ideklara na hindi as if hindi nag-file ng SOSE. Pero sa ating pong batas, kapag hindi ka lang nag-file ng SOSE, hindi po ito kasong kriminal, ito po ay administrative at pwede lang pagbayarin ng depende sa 5,000, minsan 20,000, depende sa posisyon ng mismong involved na respondent. So, lumalabas po yung mismong probisyon na nagmamandato at may parusa na 1 hanggang 6 taon ay nabaliwala na. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Ngayon po, sabi rin po ng halos lahat ng miyembro ng komisyon ay yung pong 3 na nagbigay ng donasyon ay dapat kasuhan sa Law Department ng COMELEC ng kasong criminal or election offense sapagkat yung pong pagkaka-repeal o pagkakabaliwala o yung pagiging decriminalize noong mismong hindi pagre-report ng tama ay hindi applicable sa mga nag-donate. Ito po ay applicable lamang sa mga kandidato. So sabi po ng PIFAD na nirekomenda sa NBank, dapat kasuhan yung 3 sa Law Department ng Komisyon upang magkaroon ng formal na preliminary investigation. Yun naman po rin ay sinang-ayunan ng Commission and Bank at therefore maaaring i-file na rin po yung kaso dyan sa Law Department natin. At yan naman po yung magkakaroon pa rin ng proseso, may due process na tinatawag sapagkat yung Law Department ng COMELEC ay parang magiging piskalya. Magde-determine kung talaga bang may probable cause o talagang dapat kasuhan yung mga nabanggit na individual ng kasong election offense sa ating regional trial court. Pagkatapos yun ay madala muli sa Commission and Bank kung sasang-ayunan namin o hindi yung naging pasya ng Law Department later. Ang inyo pong lingkod ay hindi po nag-participate dahil po yung nag-inhibit as early as November of 2025. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat yung mga alingas-ngas na nangyari sa akin at yung pong ating respondent noong mga pangyayari mga 1 taon na mahigit ang nakalilipas na nagkaroon ng matinding balitaktakan kami. Ayaw po natin na maimpluwensyahan, maapektuhan ang disposisyon ng komisyon dahil sa baka sabihin ay gumaganti, may sama ng loob or whatever. Ayaw po natin
ang gusto natin maging fair ang magiging desisyon ng komisyon at hindi ito mahahaluan. Ganun ang chairman pa ang na-involve doon sa mismong balitaktakan na yon. So para po ito'y maging maayos, ay minarapat po natin na hindi mag-participate dito sa Commission and Bank resolution na ito. So yan po ang maliwanag na wala po kasi tayong batas sa kasalukuyan. Maliwanag po yan. Napaliwanag pong mabuti yan doon sa resolution na magpapanish, magkakaso, magpapakulong dahil lamang doon sa hindi pagdideklara. Ngayon, baka po kasi itanong, paano yung sa SALN, yung baka hindi tumutugma o yung hindi nakapagsabi ng totoo, wala na po sa jurisdiction ni COMELEC yan. Maaaring may iba pong opisina na involved o may ibang batas na involved dyan, pero definitely wala na po sa Omnibus Election Code. Yun po yung maliwanag na maliwanag. Sir, paano po makaka- Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Net25. Magandang hapon po. Opo, ay mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po si Senador Dante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, Attorney, ano ho bang naging desisyon ng ANBANG? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na pong nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng COMELEC dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, na-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109, hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng PIPAD. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa COMELEC ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report eh. Ano ang mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po dyan sa ikalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po
ang TIFAD na pagsampa ng kaso sa COMELEC Law Department laban dun sa 3 contributor ni Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Ayun. So sa part ni Senador Marcoleta, wala pong election offense na nagawa siya. Wala po. Dahil malinaw po yung 71, Republic Act 7166, hindi na kasong kriminal ang hindi pagkakatupad sa Ayun. Section 109 ng Omnibus Election Code. So yun bang tatlo ay lumalabas na sila po yung nag-contribute? Ganun po ba ibig sabihin? Tama po kayo, yung nagbigay po ng almost 75 million pesos. Sila po ngayon ay may kakaharapin sa COMELEC Law Department dahil po magsasampa ng complaint yung aming TIFAD. Huwag naman din po sila mag-alala kasi meron pong due process. Ito po yung preliminary investigation, parang piskal. Pwede po sila magsumiti ng kanilang tugon, ng kanilang sagot, pati ng kanilang ebidensya. Pero sa usaping ito, halimbawa kasi di ba yung SOSE, alam ko parang pwedeng itama no, kung nagkamali. Amendment. May amends. Ito ba, halimbawa, na-late ho kami. Hindi namin naipasa, hindi kami. Pwede bang parang late ang kanilang pag-sumite ng mga dokumentong dapat nilang kailangan patungkol sa 3? Hindi naman po, opo. Sir Jen at Sir Nelson, hindi naman po siguro maituturing na late, ngunit yung correction, yung pagtatama ay obligasyon po yan, nananatiling obligasyon po yan. Ayun. So pwede pong maitama po yan. Opo. Nelson? Kaya lang may deadline yata yun parang 6 months lang after tama ba? Elections? May deadline po ba yun, attorney? Opo, wala naman pong hard and fast rule na kailangan sa loob ng 6 na buwan. In fact, kung titignan nga po natin yung umiiral ng mga panuntunan, dapat yan not later than 30 days after the elections, kumpleto na, wala nang pagbabago. Ngunit wala rin naman pong nagsasabi na hindi maaring i-correct pagtatama doon po sa nauna ng isumite po dito. Ayun. So yun pala ang malinaw. Ano? Sa bagay, yung SALN, pwede nga daw i-amend dyan eh. Sabi ng Supreme Court noon eh. Pero ito po ba, attorney, ay... kasi ang tingin nila dito, parang bagong panuntunan nito. Parang gumawa kayo ng bagong guidelines sa SOSE, attorney. Anong masasabi po ninyo? Naku, hindi po. Gaya nga po na napag-usapan natin, yung unang batas, Omnibus Election Code, 1985 yan, na tama naman po kung nasunod yung dating batas, talagang criminal offense po yan. Ngunit noong 1991, lumabas po ang Republic Act 7166. Ano ang sabi ng Kongreso? Yang mismong Section 109 na nagtatakda, dati kasong kriminal, pag hindi mo nasunod, ay hindi na kasong kriminal. So hindi po ito bago. Nagkataon lang po siguro na yung mga ilang pong may pananaw dito, maaring hindi po nila nadaanan yung isa pang batas. Alam niyo po kasi hindi po iisa ang batas panghalalan. Napakarami pong batas panghalalan. Kaya nga po COMELEC ang nauna pong nagsusulong nung pagsasubmit namin ng revised Omnibus Election Code. In fact, ginawa po namin ito ng 18th Congress, hindi po naging batas. Ginawa namin muli nung 19th Congress, hindi rin po naging batas. Hindi po kami mapapagod. Itong 20th Congress, muli po namin isusulong ang pagre-revisa sa isang makabagong Omnibus Election Code po. Ayun. Dito pala lumilitaw na mas may obligasyon ang mga campaign contributor na sila ang magdeklara para kasi kung hindi i-declare nung kandidato, at least doon makikita, di ba? Sa mga contributor. Sa mga contributor, kung sino-sino yung nag-contribute. Tama po ba? Tama po kayo at may isa pa pong aspeto yan kasi pagdating sa buwis. Alam niyo po kasi kapag ang contribution, pagbibigay ng anumang bagay na may halaga ay gagamitin sa kampanyahan. Yun po yung layunin talaga. Wala pong buwis po ito. Hindi po mabubuwisan ito. Ngunit kung tatanggap po sa ordinaryong kalakalan sa pang-araw-araw ng isang contribution, may tuturing po yung donasyon at meron po tayong tinatawag po na donor's tax, may buwis po yan. Siguro isa po yun sa dahilan kung bakit ang batas natin na nagre-require na pareho, yung tatanggap at yung magbibigay ay kailangang may deklarasyon. Ayun. Oo nga. No. Pero teka lang, naalala ko, di ba meron pong complaint yung grupo ng Bantay Daya, yung kila Attorney Arrow ba yun? Hindi ba kasama ito sa nag-iusapin?
Ay hindi po, dahil po ito po ay kaka-endorso pa lamang ng ating Office of the Ombudsman. Ito naman po ay diretsong kasong kriminal. Ayoko pong i-preempt ang aming COMELEC Law Department dahil magsasagawa pa lamang po ng preliminary investigation. Ngunit kailangan din po nating i-distinguish ano ba yung kinakaso doon. Dahil ang tanging jurisdiction po ng COMELEC ay para sa election offense. Kailangan malinaw po yan. Kung ang isang bagay po na isinasampa ay hindi election offense, halimbawa po ay katulad ng ibang kasong kriminal na na-define sa revised penal code, o kaya po yung katulad sa ibang salin, ibang ahensya po ang may jurisdiction po dyan, hindi po ang COMELEC. Yun ba sinampa nung Bantay Daya? Hindi ba sa COMELEC nila inihain yun? Dalawa po, may nauna po sila sa COMELEC at meron pong inendorso pa ang Office of the Ombudsman. Ngunit sa pauna po, parang may kasama po sa alegasyon nila na perjury o yung hindi pagsasabi ng totoo. Meron pong ikalawa doon na patungkol sa SALN po. Parang ganun po yan. Ayaw ko pong i-preempt dahil ongoing po ang preliminary investigation dito. Basta ang nililinaw lang po namin, malinaw po at limitado ang jurisdiction ni COMELEC patungkol lamang dapat sa election offense. Opo. Attorney John Rex, maraming salamat at nalinaw niyo po itong bagay na ito. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, ang tagapagsalita po ng COMELEC, ang ating nakapanayam, Attorney John Rex Laudianco. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa